And good morning, Madam Chair. Our Constitution guarantees every Filipino the right to life, liberty, and property. This right transcends to enjoying a quality life with access to gainful employment, whether here or abroad. Similarly, the state also affords every Filipino full protection to labor, whether local or overseas, as well as his right to travel to wherever he wants to work, to do business, or to enjoy a vacation. If these rights are callously denied or trampled upon, resulting to bodily harm or even death to our Filipino citizens, then we have failed an institution as a public official and even as a person. Why? Because it is our moral duty to protect and preserve the life of our citizens, our Filipino brothers and sisters. Trafficking in human beings violates the basic rights of victims, hence be equated as a crime against humanity. Kaya naman, hindi dapat natin palampasin at hayaan makawala ang mga salarin. Kailangan silang huliin sa madaling panahon at parusahan. Kung kinakailangan, bitayin ang dapat bitayin. That being said, I hope that with the cooperation of everyone and with the valiant leadership of our committee chair, Senator Risa Ontiveros, we will get to the bottom of this problem, provide a lasting solution, and rescue to all the victims at the soonest possible time. Thank you, Madam Chair, and good morning to all. Salamat din, Sen. Rafi. Salamat na lang, walang death penalty dito sa Pilipinas para hindi magkatotoo yung babala ni Sen. Rafi. Colleagues, we have 3 witnesses with us today. 2 of them have sworn affidavits, and 1 of them just flew into Manila yesterday. Siya ay bahagi ng parehong grupo ni na Miles. Ngunit naiwan sa compound at di nasama sa rescue ng mga pulis. Sa sarili niyang sikap, siya ay nakarating sa NOM. Also share that Ron's affidavit has already been previously turned over to the DOJ. So Ron, you have the floor. Pakibasahin yung iyong affidavit sa amin. Noong bandang April 2022, naikwento sa akin ng aking kababata na mayroong job opening sa Cambodia bilang chat support sa isang call center. Pinakilala ko ng aking kababata sa isang Malaysian na nagpakilalang Maylin na nasa Cambodia. Nakinosap ako via Telegram. Ininterview ako ni Maylin via Telegram video call. Pinadalan ako ng email ng invitation letter ng isang company at binigay ako ng isang instruction kung paano i-process ang mga dokumento na kailangan ko para makalipad ako. Sinabihan ako ng interior designer ang ilagay ko sa aking documents para makalabas pero magiging trabaho ko talaga ay call center agent. Nag-apply din ako sa embassy ng Cambodia sa Pilipinas ng working visa at ito naman ay aking nakuha. Pagkatapos ko nakuha ang visa, pinrocess ako ni Maylin ng PA and OWA na mga pre-departure documents. Pinadala ako ni Maylin ng pera para ayusin ang aking mga papeles. Nung ayos ng lahat, sinabihan ako ni Maylin magpadala sila ulit ng pera pambili ng ticket. Pinadala nila ako sa GCash para pambili ng aking ticket. July 8, 2022, nung ako'y umalis papuntang Phnom Penh via Philippine Airlines sa NAIA, Terminal 2. Pagdating ko, sinalubong ako ng isang driver ng company at biniyay kami ng 3 to 4 hours. Pagdating ko, inuha ang aking cellphone at sinwab test at dinala ako sa office kung saan nag-aantay si Maylin at ang isang Chinese supervisor na hindi ko alam ang pangalan. Naglabas si Maylin ng kontrata at pinapirmahan sa akin yung kontrata. Nung pinasa ko lagay sa job description na makipagkaibigan ako sa mga dating app tapos kukumbinsin ko ang mag-invest sa cryptocurrency. Ayoko sanang pirmahan yung kontrata, pero kung babalik daw ng Pilipinas, kailangan ko daw bayaran lahat ng expenses na ginastos sa akin. Ang total loan is 1,700 USD. At babayaran ko din pamasahe ko pauwi. Dahil wala akong pambayad, napilitan akong pumirma. Doon, nagsimula ang aking trabaho. Training ako ng 1 week. Nandun lahat, ito na ang process kung paano mang-scam ng kliyente. Ang mga nagtuturo, mga Pinoy na nang-scam, pero ang instruction galing sa team leader, Chinese. Mga 50 na empleyado sa office namin at 90% doon ay Pilipino. Nakita ko ng mga empleyado sa company na nakabusal, nakatali ang dalawang kamay at kinukuryente. Pinangako sa aking sahod 800 USD, pero dahil wala akong napa-invest, kaya sahod ko lang is 100 to 150 USD kada buwan. Kasi hindi na ako sa human resources. Nag-post kami ng ads sa Facebook. Namit ko ng isang leader na Pinoy, din after ng isang buwan, namit ko din sa office si Rachel Almeda Luna, na Pilipino din. After isang buwan, si Rachel ang naging head ng HR, pumalit kay Maylin na nag-interview sa akin. Noong panahon, HR ako, doon ko na natulang ang iba't ibang pamamaraan ng paglabas ng Pilipino na hindi hinaharang sa immigration. Hindi kasi umuubara yung style ko na may mga dokumento galing Cambodia company. Lumabas na naging dalawa ang main paraan via Clark Airport sa Pampanga at via Zamboanga to Sabah, Malaysia. Nalaman ko din, meron mga kausap si Rachel, pareho sa Clark Zamboanga na tumutulong para makalabas. Nalaman ko na kapatid ng kanyang asawa.
Taas ang sinabi ni Rachel na nag-aabot sila sa immigration officer, mga Pilipino, pero hindi binigay ang mga pangalan ng mga contact nila. Sa loob ng mga panahon na nasa HR ako, nagpo-post lang ako ng Facebook ng mga ads, pero pag may Pilipino na interesado, hindi ko pinapasa ang mga application nila, Rachel, para hindi sila magtuloy yung kanilang application. Hindi kasi matim ng aking sikmura o aking loob na ilagay ang kapwa Pilipino ko sa ganong sitwasyon. Noong bandang Disyembre, galit na galit sa akin dahil wala pa daw akong pinaprocess na Pilipino na maging empleyado sa company. Bigla na lang kinuha ang aking gamit, pinalabas ako ng compound. Tinulungan ako ng mga kasama kong Pilipino, konting pagkain, pera, dahil wala ako, hindi binigay ang huling sahod ko. Tinawagan ko ang embassy, tapos minakausap ako ng isang LGBT na empleyado ng embassy. Masungit yung sinabi sa akin na meron silang ni-rescue sa Poipet at walang mag-rescue sa akin. Sinabihan din ako na walang silang shelter doon at natulog ako sa duyan sa labas ng karinderya. Nag-contact ako sa tita ko sa US para bumili ng ticket. So, nag-post sa group Filipino in Cambodia at may mabuting loob na tumulong sa akin mag-book ng sasakyan papuntang Dongping. Kung saan dumiretso na ako sa airport. Nagkantay ako ng ilang oras bago umuwi. Nakauwi ako ng Pilipinas nung pumutok ang balita na i-rescue sa Cambodia. Minessage ako na aking mga kasama na baka makatulong ako sa investigasyon. Salamat, Ron, sa presensya mo at sa pag-testigo sa aming komite sa pamamagitan ng iyong affidavit. Salamat sa Diyos na kauwi ka na rito at salamat dun sa kakilala mo o kaibigan at sa iyo. At yun na nga, tungkol sa Bureau of Immigration dahil actually, Ron, kayo yung nakaranas nitong pang-aabuso, no? Trafficking, pagpilit na mag-cryptos ka. Pero sunod nyo, isa na ako sa galit na talaga. Hindi na matapos-tapos ang kalokohan dyan sa immigration. Kaya salamat sa tulong mo na ang aming komite ay susubok bawasan o hanggang tapusin na yung kalokohan na yan sa BI. Pero in your case, Ron, no, yung pag-alis mo, ang naging modus naman, nagbigay ka ng documents mula sa company, documents na peke. In the sense na, kung hindi man peke, hindi naman yan talaga yung company na talagang papasukan mo kasi hindi ka naman talaga interior designer. Tama po ba iyon? Yes, ma'am. Okay. Pero yung OEC mo, OEC mismo, at lahat ng documents na galing sa gobyerno, hindi siya peke, tama? Mga legit na OEC, legit na government documents. Okay. E pagdating sa POEA, wala bang pagsisiyasat o mga tanong man lamang na itinanong sa inyo? Kahit anong employment contract ba, tatanggapin para i-process yung permits? Yes po, ma'am. Wala po silang tinanong. Basta nagbasa lang din po ako. Wala silang tinanong. So, ang impression mo tuloy, ang conclusion mo tuloy, kahit sino pang tao na tulad mo, magdala kahit ng hindi accurate, hindi makatotohanan ng dokumento dyan, ipoprocess nila. Yes, yun po yung nangyari po sa akin. At yun ang nangyari sa iyo. So, sa tingin mo, kung merong mag-a-apply na gamit ang mga peking invitation letter, tulad ng sa iyo na sinasabing interior designer ka, kahit hindi naman talaga, malamang bibigyan pa rin ng overseas employment certificate. Yes, ma'am. Madali po silang makakalusot. Okay, at madaling makakalusot. So, palagay ko, reasonableng conclusion yan, Ron. So, matanong po sa DMW, bakit Madam ganon? Chair? Yes, Sen. Rafi, please. Okay, kasi the last time hearing natin, gusto kong tumbukin muna yung modus operandi sa airport na yung paggamit ng ID. Remember, kaya nakalusot yung ilams natin at nag-invite nga tayo ng mga taga-Nagiha and unfortunately they weren't here at that time. Actually, Sen. Rafi, tama kayo. Yun yung isang gusto kong i-follow up ngayon. So, please proceed. Yeah, let's go to the bottom of it. Walang biktima kung nagkakaisa po kayong lahat dito sa tinatawag nating Interagency Council Against Trafficking. Sana po meron tayong tinatawag na One Nation approach. Anong yan, nagkakanya-kanya po kayo. Sana bago man lang makarating sa airport, ang mga biktima, nasara sana itong ICAT kung tawagin. Ang nangyari kasi, Madam Chair, napapansin ko, kapag meron na po mga biktima, saka palang napapasok yung illegal recruiter, sana before na makapagbiktima sila, nakagawa natin ng pamamaraan na para masara at ma-screen at matumbok sila bago ma-ship, bago maipadala sa labas ng bansa. Yung mga FWs, nakikita-kita sila sa mga, hindi na magbabanggit ng mga passport. Nag-uusap-usap yan, yung illegal recruiter, yung kanilang papadali na biktima, ito traffic. Doon pa lang sana na natumbok nyo na. Dapat kayo sa ICAT, may mga intel funds kayo. Sinusuyo nyo na yung mga passport yan na kung saan nagtitipon-tipon yung mga illegal recruiter at yung mga victims. Na makabalik tayo doon sa ID. Kasi I will hit two birds in one stone. Yung pag-i-issue ng ID, yan po'y nakakabahala. Number one, nagagamit sa trafficking. Meron ng biktima dyan, nakalusot dahil sa ID. Number two, kahit sino palang terorista pwede makapasok, ma-issue ng ID. Kita ko, Madam Chair, yung papel lang nakalagay tapos may barcode lang, walang picture, one day pass, papasok na. Paano bang application ito? Sino ba nag-screen para masiguro na ito nag-apply, legit, may official visa sa airport? Number two, nag-issue sila ng ID all the way hanggang sa tube, may picture. I don't know, paano nyo ini-screen, paano nyo binibet doon sa nag-apply ng ID para makapasok labas ng airport? Wala, titingnan na yung ID. Sana ang suggestion ko, gamitin natin technology natin, RFID. So lahat ng ID, may dadaanan siya, lahat ng ID na gumagamit na para may official visa sa airport, meron siya dadaanan section na yun ay i-scan at i-read. At doon sa reading, malalaman kung talagang legit siya, kung legit yung kanyang ID at legit yung kanyang business. Kasi, Madam Chair, halimbawa,
yung daily yan yung ID, pinapalitan niya, pinapaskil lang, papel, sticker. So, paglabas ng umaga niyan, meron isang loko-loko, taga-airport, ibibigay yan sa taong labas, tatakbo lang sa recto, kung saan man, iduduplicate yan, at lalagyan kung sino-sino pangalan, makakapasok na kung sino Poncio Pilato. Number 2, anong screen ang ginagawa po ninyo doon sa mga vendor sa loob ng airport? Because the mga vendors, pasintabi doon sa mga vendors, hanggang sa boarding area sila, Madam Chair. So how are they being screened? What kind of ID do they use? Kasi, pwede magpanggap or pwede nila ipasa, kung may loko-loko dyan, pwede nila ipasa yung kanilang ID para i-duplicate, makapasok sila. At kung magpasok sila ng kung anong klase mga illegal o alayo lang, bomba, yari na tayo. So, do we do any betting doon sa pag-issue natin ng ID? And do we do betting doon sa mga